Kinatlo gikan sa Santos ni Evangelio sumala ni San Mateo. Sibiya si Jesus niadtong dapita ug niadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita miduol kaniya og mituaw. Sir, anak ni David, kaluoy intawon ako. Ang anak kong babae giyawaan ug nag-antos pag-ayo. Apan wala mo tubag si Jesus. Miduol lang iyang mga tinunan kaniya og ningon. Papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba gayud. Unya itubag si Jesus, ipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae ug miluhod sa atubangan ni Jesus. Sir, tabangi intawon ako. Mingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalan-on sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Ang babae mitubag, tinuod ka na, sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumuho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon. Og si Jesus mitubag kaniya, itay pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Og niadto dayong gabi tudluan na ayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gayon ikaw, O Kristo. Mayong gabi kaninyong tanan. Anya nakita sa ikakauhaan nga Domingo sulod sa Katulikan. Kung kining Dominguhan manindot ang atong mga pagbasa. Hindi nag-iskot na itungod sa bunga sa atong mga pag-ampo o sa pagduon sa Diyos. Mga tanatan-tanong muduon ta sa Ginoo sa pag-ampo, tungod kayo ito na tayo panginahanglan. Usually, muna ang atong rason. Muduon ta sa Ginoo, tungod kay gusto tayong mag-ampo alang sa kalinaw sa atong pamilya, gusto tayong mag-ampo aron madawat na nato ang atong loan, mag-ampo ta na makapasa ang atong anak, mag-ampo ta na iligay sa disgrasya. Daghan tayo kanunay nga ipaabot nga mga panalangin sa Ginoo. O kanindot kayo kinisya nga practice nga naman, tungod kayo natong pagduol sa Ginoo, timaan kini sa atong pagsalig kaniya. Ang atong pagduol sa Ginoo, timaan sa atong pagsalig kaniya. Nganong muduol ta sa Ginoo, doon ako'y hangyo, doon ako'y pangayoon. Kapag nato karong Ebanghelyo, nagpadayan ka nato, nga dili sa tanang panahon, ang atong ipangayo, tubangon dayon sa Ginoo. Dili sa matag higayon nga kita muluhod, ihatag dayon sa Ginoo ang atong ipangayo. May mga panahon nga maghuwat usa ta sa tubag sa atong Ginoo. Diya sa Ebanghelyo nato karon, ang atong Ginoo wala magpakabana sa usa ka inahan nga nangayo ug nagpakimaluoy kaniya para sa iyang anak. Ingon pa sa kanang lingwahe nato, digma ang Ginoo, digma. Nganong digma man? Tingali, kabahin ni siya, nulagoy sa Ginoo kung unsa ilang kultura ngadtong panahon nila. Nga kining mga Hudiyo o nga namuyo diya sa northern part sa Israel, kanang sa boundary sa Lebanon o Israel, kanang norte diya. Muna gitawag niya ang lugar sa Tiro o Sidon, mga Gentile cities ni sila. Gentile cities, mga pagan cities. Dili ni sila sakop sa teritoryo sa mga Hudiyo. Unya ka ng mga Hudiyo, ang ilang kultura nga Hudiyo para sa Hudiyo. Okay? Kana ba, laban-laban lang. Hudiyo para sa Hudiyo. Kung maminyo ka,
ayaw pangitag apam. Pangita ang imong isig ka Hudiyo. Ano man, kaya kung maminyo ka o foreigner, itiwalan kanila. No? Isalikway kanila tungod kay imong gihugaw-hugawan ang imong pagkatao. Imong gihugaw-hugawan ang imong dungog. Mo tiyan na ang rason nga nung na-video call si Kristo. No? Diya nining babae, inahan nga nangayo o pakitabang. Pero na nga, kanyayo mo nagtabang, ano mo di man niya tubagon. Diya kay may laing tuyo ang atong Ginoo. Gusto niyang ipakita sa mga tao nga nagsunod kaniya nga bisan kining babae nga dili Hudiyo, bisan kining nga babae nga gisalikway sa mga Hudiyo, nagbaton siya og talagsaon nga pagsalig sa Ginoo. Kanang pagsalig nga moingon nato nga way atrasay, way daganay, abante. Tawag na mo sa English of persistent faith, persevering faith. Ambot kung ang atong Ginoo joker, pero tinuod may mga panahon nga magpabungol-bungol po ni siya. Nausahay, mangutana ka, saan ang Ginoo? No? Naminaw ka, di ba? Saan Ginoo? Nanlungod ka na ako? Saan Ginoo? May sayop ko nimo? May utang ka nimo? O magwa na kay pagpakabana? No? Anong dry man ang akong kinabuhi? Sige, kung sila sa ikapo, pero mo naman og why epekto. Okay? Why epekto. O sabi ang feeling siguro, itong babae na midool sa atong Ginoo. And yet, no, bisan og yun sa pag-discourage sa atong Ginoo, gingan siya na wala makahibaw nga ipadala ako ngadto lamang sa mga nawala sa kardero sa Israel. Pasabot ani nga, ang akong misyon para sa mga Hudiyo, dili para sa inyo. Ang akong mga milagro para sa amo. Kung sa gibutan sa Ebanghelyo, apat, miduol lang ihapon ang babae o miluhod pa sa atubangan sa atong Ginoo. Kaloy tabangin gati taon ako Ginoo. Tabangin taon ako sir. Tingnan na siya, nagit lagi di para sa imo. Balibaran na siya, mas miduol pa siya. So diti, nakita na sa Ginoo, no? Ang step by step nga kanang attitude nining babae. Gidiscourage na siya, ginatagan niya sa mga tinunan niya nga mahawaog na ito Ginoo kay sabak ng bayhana. And yet, that lady persisted. Nga naman, tinganiwa na gilain ng kadaganan. Tinganiwa na gilaing solusyon. Aron matabangan ang iyang anak. Si Kristo lang yun. So, bahala na. Sugit-sugiton, bahala na. O kung sabay imong isulti Ginoo, tabangin dyan in taon ko. And then lastly, nag-ingon ang Ginoo, dili maayo nga ang grasya o ang pagkaon, kalaon sa mga anak, ipakaon lamang sa mga iro. No? Kining akong mga gihatag na kayuhan para sa katawan, ako lang gihatag sa inyo ng mga lagyaw, ng mga hintin. Sayang, mura lang ihugaw-hugawan ninyo ang grasya na akong ihatag kanimo kadili bang kahudiyo. Kung sa igon sa babae, tinood ka na, sir. No? Apatisan gani ang mga iro mukhaon man, magkakaon man sa mga mungho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon. Tinood na sir, dili ni takos nga mukhaon sa lamesa sa mga agalon. Mga iro lang din. Pero sir, bisan ang iro, maghuwat man gyapon kung dunay mahuog nga mungho sa lamesa aron lang siya makakaon. Kana nga mga pulungan mo ang gihuwat sa atong Ginoo o diya sa kadaghanan sa mga tao iyang itukoy kining babae, no? Ang iyang pagtuo gidayeg niya atubangan sa daghang mga tao, atubangan sa iyang mga tinunan nga nagpaiwas na ni babae. Hintay pagkadako sa imong pagsalig. And she was not a Jew. She was not a Jew, and yet gidayeg siya sa Ginoo
pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihagyo. Okay? Naayo diha diha ang iyang anak. Dili gipakita sa Ginoo nga dili lang diay ang mga Hudiyo ang makapangayo og tabang kaniya. Dili kay ang mga Hudiyo ang kinahanglan nga mosalig kaniya. Kung dili sama sa gipanagna ni Isaiah sa unang pagbasa ni Propeta Isaias, mamut ang panahon nga bisan ang kadtong mga langyawanon nga mga tawo mutungas sa bukid sa Ginoo mag-ampok dito. O ang templo sa Ginoo pagkatawag siya nga balay alampuanan sa tanang katawhan, dili lang sa mga pinili nga katawhan. Buti pasagot, everybody has an access. Do na tayo access ngadto sa atong Ginoo. Makaduol ta sa atong Ginoo. Unang nakiksunan, ngano nga, kinahanglan mag-develop ta sa atong prayer life. Kung man ang prayer, ang pagduol sa Ginoo. Ngano mo duol ka man sa Ginoo? Tungod kay nagatuo ka kaniya. Nagasaling ka kaniya. Siya ang akong isaligan sa akong kinabuhi. Mubitaw nga kay sunan nga inyong presensya sa simbahan kanang atong pag-ampo, indicator na siya. Nga mo ipasabot ani, I need you God in my life. I need you Lord. Ba? Ano doon tayo? I need you Lord. I need you Lord. Pero real tao yun, I need you Lord kung naging kinahanglan. No? Kaya ang Diyos maayo, dili lang tuod kayo na siya gihatag ka nato. God is always good all the time, di ba? God is good. Kasi ito ba? Kasi ito ba? Bisan kung dunay hubag-hubag ang imong ilok, God is good lang gihapon? Wala na. Di na dahil all the time. No? Bisan kung hubag ang imong ilok, doon na kay matagtik eh, God is good lang gihapon. Kinili man lang ang God good kung okay lang imong kinabuhi. Tungod kaya sa kinabuhi, normal lang makabatunta og mga kalisdanan. Normal lang na doon na tayo mga pagkanang problema sa atong kinabuhi. And sometimes God will even test our faith. Sama diini babae. Now, kung kapayason ta, mutalikod ta sa Ginoo, mubiya ta kay naibsod kumangkuha ni Ginoo. No? Kabuutan nato niya, kada ko sa kong hadlat, simbahan niya, kahuman, gamay na lang, ipangayo man gihatag, san kasihan Ginoo. Ngitan lang kong laing Ginoo, kanang muhatag. Diba? Ito yung istorya sa tao na nagbaktas siya sa bukid. Nagkabiin na kayo. Kung kay bukid, wala siya suga. Na-slide siya. Susang yan na-slide kay Pangman. Ala, ligid-ligid siya, ligid-ligid. Taas kayo yung naligiran. May nalanghani ka nakawulit siya sa nga. No? Pasalamat siya na nakawulit siya sa nga. Pero ang sa kayo kung sa pagkakalawang itong ubos, kay ngit-ngit man kayo. So nangayon siya tabang sa mga tao. Wag yun nakabati, tabang! Wag yun nakabati, tabang! Wag yun nakabati sa ulangan, kaya ba na kayo ang disko? Nakahinong siya sa Ginoo. Ang po siya sa Ginoo, yung siya, Ginoo, kabangi ko diri. Na, may bitubak sa ng Ginoo. Tingog sa bitubak. Tingog ng Ginoo nga, oh, buhay diya sa imong gigulitan. Sabi kasi sa Ginoo nga, papuhingon ko nga, kalawang baan na niya. Tingog siya, sige siya, wanay laing Ginoo diha. Ayan. Wanay laing Ginoo diha. Murag, sahay, natay tindi sila, yung mga Katoliko na, tingog nga, nag-shopping o pagtuo. No? Nag-shopping o pagtuo. Alay ka usahay sa born again, kaganay sa born again, alay ka sabka sa katangguan, Iglesia ni Cristo, wala ka kaganay sa Iglesia ni Cristo, alay ka sabka sa kanang simbahan sa SDE, si Binti Adventist, wala ka kaganay sa Iglesia Adventist, mura ka o nag-shopping, o hain yung Ginoo nga manghihatagon, ay tilig man ang pagtuo, pagsukod kung ang Ginoo manghihatagon. Ang imong pagtuo, nagsukod kung sa kalawong ang atong pagsalig sa atong Ginoo.
Muna nga, sa atong pagduol kaniya, sa maning babae, we have to be persistent. We have to be insistent. Mura mag-anak ba? Di ba? Kung may pata, di ta magpabalibad kung mangayo ta sa atong nanay o tatay. Di ba umatangalap ta sa atong nanay o tatay? Yes, there are times na balibaran ta. Sakit ng balibaran ka, pero sa buhato na to, magdabog, mahilag, hangtod nga maluoy ng atong nanay. Palitan na ka Royal to Orange. Palitan na ka okay day. Ay na maghila, ay na maghila. Mo bitaw na kang idayeg sa Ginoo ang pagtuo sa mga bata. Kaya ang mga bata, dili mangluod dayon. No? Dili mangluod dayon. Mamugos, mamugos, mamugos. Huwag mo rin ipakita ni Kristo niya sa akong pagtuo. Ayaw pag-surrender. Padayon lang. Now, kung dili, balibaran ta sa atong Ginoo, padayon lang ihapon. No, padayon lang ihapon. Doon sa Ginoo, may pangayoon ka man kung wala tayong ipanayo. Because this is what our faith is all about. Dili kay muadto ka sa Ginoo kay may tuyo lang. No. Muadto ka sa Ginoo because I would like to tell Him, Lord, I need you in my life. That's it. No? Kung wala ka, Lord, wala ko'y kagunitan, wala ko'y kadagkanan, wala ko'y kasaligan, wala ko sa akong kinabuhi. Bahala ka, Lord, magkalisod-lisod because I know that you are with me always. I am not alone. So, mga kaigsunan, diya sa atong pagpadayo ng atong Santos Ganisa, no? Tanaw na po ang atong kaugalingon, no? Kita ba usahay mangluod sa Ginoo, no? Kita ba usahay may mga pag-ampo nga ibalibaran sa Ginoo, no? Kung saan atong attitude, kung saan atong ihimo, no? Nang insistent ba ta sa Ginoo, umihunong ta, no? So karon, diya dining babae, nga tabang may she become our inspiration diya sa atong pagtuo. Ayaw